Hello guys at good morning. So pag-usapan natin ang resulta para sa House of Representatives, particularly itong mga members ng Quadcom at yung mga prosecution team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kamusta na yung mga members ng Quadcom at yung mga prosecution team sa impeachment? Nanalo ba sila or sino-sino ba sa kanila ang pinalad nitong election 2025? So unahin natin itong prosecution team ni prosecution team dito sa impeachment ni BP Sara. So sino-sino yung mga nanalo sa House of Representatives. So unahin natin yung prosecution team. So ang mga nanalo, so ito. So meron palang total of 11 na team na dyan sa prosecution. So 8 dyan ay panalo na. So ito yung mga nanalo. Si Peace Party List Representative Marcelino Libanan. So itong 4 piece pasok na rin ito sa mga party list na mananalo this coming election. So si Libanan ay bukod sa member sa prosecution team ay isa siyang minority leader dyan sa Congress. Pangalawa itong si Congressman Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo. So tinignan ko yung resulta dyan sa Antipolo at wala palang kalaban itong si Representative Acop. So ikatlo, itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua. So doon sa labanan dyan sa 3rd District ng Maynila ay medyo dikit yung laban nila Joel Chua at ni sino ba yung kalaban niya, si Apple Nieto, yung kapatid ni Yul na nasa lineup ni Yorme Isko. So medyo nakasurvive itong si Chua sa dikit na laban nila laban kay Nieto. So si Chua still pa rin na member ng House of Representatives dyan sa Maynila kasi nanalo ulit siya dyan sa 3rd District. Pang-apat itong si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. So itong si Defensor wala itong masyadong kalaban dyan sa Iloilo. Ito namang sa Bukidnon 2nd District ay itong si Representative Jonathan K. Flores, 2nd District ng Bukidnon. Batangas 2nd District Representative Jervil Beatrix Luistro. So panalo na rin ito, no? Landslide victory laban dito kay Congressman Abu ng Batangas. So ito yung tinatarget ni BP Sara, itong si Jervil Luistro. So matandaan niyo yung kampanya ay binibira na ni BP Sara itong si Representative Luistro at hindi ito umepekto dahil still pa rin itong si Luistro ay elected sa another second term niya dyan sa Congress. Pangpito itong si Oriental Mindoro 1st District Congressman Arnan Panaligan. So dating itong mayor dyan sa Calapan, no? Oriental Mindoro, ngayon ay panalo siya sa kanyang ikalawang termino bilang representative dyan sa 1st District ng Oriental Mindoro. So member din siya ng prosecution team. At yung pangwalo, itong si Bel Sabora ng Lone District ng San Juan. So tinalo niya itong si Jana Ejercito, tama ba? Jana Ejercito tinalo ni Isabel Zamora. So ito yung 8 na secured na ang panalo nila dyan sa Congress at manatili pa rin silang prosecution team
dyan sa impeachment ni VP Sara. So, ito namang hindi pa tayo sigurado, pero tingin ko ay mukhang pasok na rin yung party list niya. Itong si Congressman Rog Gutierrez, one rider party list. So, mukhang nakita ko yung standing ng mga party list at medyo pasok na rin ata itong one rider party list. So, ito yung dalawa na natalo dyan sa 11 prosecution team dyan sa impeachment. So, dalawa lang yung natalo. 2 out of 11 na member. So, dalawa lang yung natalo. Una dyan itong si Congressman Loreto Atcharon dyan sa General Santos kung saan tinalo siya ni Sherlyn Banyas. So, natalo itong si Loreto Atcharon sa kanyang re-electionist dyan sa Gensan. Pangalawa itong si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. Hindi siya tumakbong party list pero tumakbo siya sa Distrito 1 ng Albay kung saan natalo siya laban kay Mayor Crisel Lagman. Itong si Mayor Crisel Lagman ay anak ng yumaong congressman na si Edsel Lagman. So of course yung first district ng Albay malakas ang Lagban diyan, kaya natalo itong si Jill Bongalon diyan sa first district diyan sa Tabaco, Albay. Dikit yung laban nila, no? Medyo napalaban itong si Lagban laban kay Bongalon kasi itong si Bongalon nasa administration ito at suportado ito ng Ako Bicol ni Saldico na very powerful dyan sa Albay. So, hindi umubra yung lakas nila Bongalon, nila Saldico, kaya natalo sila at nanalo itong si Lagman. So, yan yung resulta dyan sa House of Representatives, particularly itong mga prosecution team ni sa impeachment ni VP Sara. So, ang natira na lang dyan, siyam. So, sino pa yung idadagdag dyan dito dahil may dalawang natalo dyan sa prosecution team. So, pwede si dating Senador De Lima kasi nakapasok na yung part list niyang ML. So, pwede rin si Kimbo, nanalo ata si Miro Kimbo kasi naging member din siya ng yung impeachment noon ni Corona. So, tignan natin kung sino yung mga papalit dito sa dalawa na natalo dyan sa 11 prosecution team. So, punta tayo sa Maynila kung saan isang member ng Quadcom mukhang delikado na matalo dyan sa Congress. So itong si Abante. So si Abante yung 6th district ng Maynila kung saan nanalo itong si Isko Moreno at marami sa mga konsyal niya ang nanalo. Pero despite all of this, yung mga pambato niya sa Congress ay natalo laban sa mga re-electionist, no, kagaya ni Valeriano, si Joel Chua, si Maceda. So, pero itong si Abante natalo dito sa mukhang talo na dyan sa 6th district ng lungsod ng Maynila. So ito si Abante guys, no. Pero dikit yung laban, no. At ilang percent na lang ito. Tingnan natin. So 99.75%, so wala na ito. 99.75% ang nabibilang na boto.
So, yung boto ni Joey Uy, tama ba? Joey Uy. Joey Uy. So, si Joey Uy nakakuha ng 64,746 votes. Kontra dito kay Benny Abante na may 63,358 votes. Halos mga 1,100 yung lamang ni Joey Uy laban kay Benny Abante. Kaya tinatarget itong si Abante. Di lang sa kampo ni Isko, kundi sa tulong na rin ni VP Sara. Kaya itong si Abante mukhang delikado dyan sa 6th District ng Maynila. So, punta naman tayo sa isa pa nito, sa Marikina. Si Kimbo natalo. So, sino pa ba yung mga members? Si Ako, wala masyadong kalaban kaya nanalo. Party list. Si yung abang lingkod ni pangalan nito, Ipaduano. Tignan natin. Kung nakalusot ba. Abang lingkod. Yung Rog Gutierrez, nasa yung party list ni Rog Gutierrez, one rider, 28th place. So, pwede pa ito. Sure win na ito. One seat. So, mukhang si Rog Gutierrez yung iuupo dyan sa Congress. Tapos, abang lingkod. Hindi ko makita asan na yun. Yung vendors, 110. Yung vendors ni Diwata, 110 place. Tinalo pa siya ng bunyog ni Insurrecto, Attorney Ricky. So, 109 bunyog. Kita ba? Ay ba? Di makita, guys. So, 110 yung vendors na may 85,288 votes. Tinalo pa siya ng bunyog na more than 92,000 votes. So, tinalo rin yung bunyog itong Bagdalo. Hill PH, sayang, no? Na 118 place itong Hill PH. Ang nominee dyan si Eric Tayag, yung sumasayaw na doktor. Nasaan na yun? Abang lingkod. Tumakbo ba sila? Bayan muna, 82 place, number 82. Kabataan, medyo delikado, guys. Yung ACT teachers, number 34. So, pwede pa itong, may one seat na sila. Ayan, abang lingkod, number 50. So, delikado na number 50 with 271,847 votes. So, 50-50 pa itong abang lingkod, guys. So, punta tayo may mga representatives na Sa Quezon Province, walang kalaban si JJ Suarez. Sa Surigao del Norte, si Barbers ay parang term limit na dyan sa Congress, at isa pang Barbers ang nanalo dyan sa Surigao del Norte. So, yan yung mga resulta dyan sa Congress, particularly sa impeachment prosecution team at sa Quadcom. So, ang natalo lang si Abante. Medyo talo na ito dyan sa Maynila. So, yun lang po, guys. At paki-subscribe ang aking
YouTube, JLA Vlogs Official. So, mamaya siguro pag-usapan natin yung resulta sa governor. So, sino-sino yung mga nanalo. Lalo na yung mga dikit yung laban. So, mamaya guys. So, kita-kits tayo sa next video.